Ahas na may buhok? What? River monster! At ano kaya itong lumalabas sa gagamba? Ilan lang yan sa mga nilalang na mukhang peke pero totoo pala. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. For today's video, mapapanood niyo ang compilation video ng mga misteryosong hayop. Medyo mahaba-haba ang video na ito pero siguradong mag-i-enjoy kayo. Ngayon, panuurin nyo ang unang video. Umpisahan natin sa ahas na nakita sa bansang Thailand na di umano ay meron daw buhok. What? Mukha itong nilalang sa mundo ng Fantastic Beasts. Mabuti na lang at sumikat sa internet ang ahas na nagbigay daan para alamin kung paano ito nangyari. Napag-alaman na ang buhok sa katawan ng ahas ay isa lamang lumot o moss na tumubo matapos nitong mababad sa tubig ng ilang araw. Don't worry, hindi mapanganib sa ahas ang pagkakaroon ng lumot at nawawala din ito sa araw na magpapalit sila ng balat. Noong 2016 sa Texas, USA, nakita sa kalsada ang kumpul-kumpul ng mga bulate na parabang prop sa isang horror movie. Ayon sa mga biologist, maaaring pumunta sa kalsada ang bungkos ng mga earthworm para makaiwas sa pagkalunod dahil kakatapos lang na matinding baha. I'm sure, maski ikaw ay hindi makapaniwala na posible pala na mag-party-party ang mga bulate. Ewan ko na lang kung may mood ka pang kumain ng spaghetti pagkatapos mo ito panoorin. Dito naman sa Australia, nag-viral ang video ng gagamba na may lumalabas na uod sa kanyang katawan. Ayon sa kumuha ng video, inisprayan niya ng baygon ang gagamba ngunit hindi niya inasahan na may parasitikong uod pala na lalabas sa hayop. Dahil sa kemikal, lumitaw sa kinatataguan ang mahabang uod. Umabot na ng 13 million views ang video sa YouTube at mapapaisip ka na lang kung paano nagkasya sa loob ng gagamba ang uod. Oh no! O ito, may ideya ka ba kung saang planeta nang galing ang nilalang neto? Kaya mo kaya silang hawakan kung makainkwentro ka neto? Sila ang tinatawag na basket star at malapit itong kamag-anak ng mga starfish. Don't worry, ang mga basket star ay hindi mapanganib sa tao dahil wala itong ipin na pwedeng ipangkagat at wala rin itong kamandag. Yun nga lang, sobrang weird at nakakakiliti ang makahawak nito at yun ay kung malakas ang loob mo na humawak nito. Noong 2017, hindi makapaniwala ang mga tao sa Indonesia matapos ibalita ang kakaibang gamo-gamo na namataang pumasok ng bahay. Maski ako, nung una ko itong makita, hindi ako makapaniwala na meron palang ganitong hayop. Mukha itong insekto na nanggaling sa impyerno dahil sa kanilang malasungay na mga galamay. Huwag kang mag-alala, ang kanilang galamay sa puwet ay hindi mapanganib sa tao at ligtas itong hawakan. Ang nakakatakot nilang galamay ay ang siyang ginagamit nila para humalina sa atensyon ng mga babaeng moth. Kung meron kang microscope, makikita mo ang iba't ibang anyo ng mga bulilit na organismo. Pero kung ito ang nilalang na masagap ng inyong microscope, mapapaisip ka na lang kung anong hayop ito na hugis baboy. Sa hindi nakakaalam, ito ang tardigrade o mas kilala sa tawag na water bear. Kailangan mong gumamit ng microscope para makita ang mga tardigrade at makikita sila sa lahat ng sulok ng mundo mula sa ilalim ng dagat, sa gubat, sa ilog at hanggang sa putik ng bulkan. Maski sa kalawakan, kaya nilang makasurvive. Ang galing, di ba? O ito, maniniwala ka ba kung sabihin ko na ito ay isang buhay na nilalang? Ito ang bryozoans na makikita sa mga ilog at sapa. Sa unang tingin, aakalain mong putik o di kaya ay jibs ng kalabaw. Ang mga bryozoans ay ang pinagsama-samang individual na tinatawag na zooids. Ang isang bryozoans ay binubuo ng libu-libong individual ng zooids kaya nabuo ang mala-gelatin nitong anyo. Speaking of gelatin, ito ang isa pang hayop na may mala-gelatin na anyo. Naging usap-usapan sa mga nakapanood ng video kung anong klaseng hayop ito at parang wala pang nadidiskubre kaya nito. Inakala ng mga tao na baka ito ang itlog ng unding. Ayon sa mga marine biologist, maaaring isa itong bagong species ng sea slug.
Ang dagat kasi ay puno ng iba't ibang uri ng sea slug, mula sa cute hanggang sa slug na mukhang pwedeng bumida sa shake, rattle, and roll. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang i-click ang like button para ma-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers. Salamat! Sobrang cute ng pamilya ng mga sea slug, ngunit merong uod sa lupa na hati ang opinyon ng mga tao kung cute nga ba o nakakata-cute. Sila ang velvet worm. Kung nakikitan ka sa velvet worm, takot naman ang mga insekto rito dahil sa bangis nitong humuli ng pagkain gaya ng gagamba at tipaklong. Gumagamit sila ng special power na tilamsik ng puting likido na parang glue kung dumikit sa kanilang biktima. Pag hindi na kayang gumalaw ng kanilang target, sa kanila ito uumpisahang kainin. Hindi gaya ng velvet worm, ang mga giant red leech ay hindi nanginunguya ang kanilang pagkain at sa halip, nilulunok nila ito ng buo. Ang hirap paniwalaan na meron palang linta na mas gusto ng uod kesa sa dugo. Parang spaghetti kung lunukin ng linta ang uod. Buti na lang at sa Malaysia lang nakikita ang linta na red leech. Alam mo kung ano pang isang weird na hayop ng Malaysia? Yan ay ang eel gabi. Nahuli ng mangingisda ang kakaibang igat na to na may itsura na parang hindi magpapahuli ng buhay. Kung tutuusin, pangkaraniwang isda lang ito sa kanilang bansa, ngunit naging viral sa internet dahil sa pangit itong itsura. Nakakatakot ang itsura ng isda na to na kahit ihawin parang ayoko pa rin silang kainin. Speaking of kain, may ideya ka ba kung anong nilalang ang pinapakain ng bata sa video? Believe it or not, ang bata ay nagpapakain ng higanting stingray na may kita sa Mekong River. Umani ng iba't ibang reaksyon at pagkamangha ang video dahil hindi sila makapaniwala sa laki na kayang abutin ng pagi. Oh, wow! Para sa akin, natutuwa ako sa batang ito dahil sa murang edad, nakitaan na siya ng pagmamahal sa mga wild animals. Pero, sa lahat ng isda, ito na ata ang pinaka hindi mo aakalaing legit. Sila ang mga glass eel at kinuna ng video na to sa Bali, Indonesia. Gaya ng mga naunang hayop sa ating list, marami na naman ang hindi makapaniwala na isa itong totoong hayop at hindi plastic na basura na nagpapalutang sa dagat. Ang isda na nakunan sa video ay baby pa lamang at magsisimulang magbago ang kanilang kulay pagkalipas pa ng 3 linggo. Dahil sa ganitong anyo, mabilis na nakakapag-camouflage sa tubig ang glass eel gaya ng gagamba na ito na nakaisip rin ng nakakadiring paraan para hindi mapansin ng kalaban. Ito ang mga bird dung crab spider at ito ang kanilang hidden talent. Sa tuwing may predator, hindi sila gumagalaw at nagpapanggap na ipot ng ibon. Kahit tignan ng maigi, aakalain mo talagang sila ay mabahong ipot. Ito naman ang isa na mukhang kulangot. Sa ating list ng mala-alien na hayop, ito na ata ang pinaka-interesado akong panuurin. Sa dami ng arachnid sa mundo, ito ang hindi mo aakalain na totoo at meron pala nito. Sila ang mga whip spider. Wala itong kamandag at hindi rin masakit ang kanilang kagat, kaya hindi mo sila dapat katakutan. Sila ang dapat matakot sa atin dahil madalas silang hulihin ng mga tao para alagaan at ibenta bilang exotic pet. Malaki at mataba ang kanilang pangil kaya scary. Pero kung ganito sila karami, baka ito na ang iyong worst nightmare. Ito ang kumpulan ng mga daddy long legs at baka himatayin ka sa takot kung ganito karami ang gagamba sa bahay mo. Parang ayoko paniwalaan na ganito sila karami kung mag-jamming. Ginagawa nila ito sa tuwing malamig ang panahon dahil mas umiinit ang kanilang katawan tuwing magkakadikit at nagkukumpulan. Tumungo naman tayo sa kailaliman ng dagat dahil madalas dito nagtatago ang pinaka-weird sa animal kingdom. Kung lumalangoy ka sa dagat at may makita kang ganito ang itsura, huwag mo itong kuhanin at itapon sa basurahan dahil hindi ito gawa sa plastic. Ito ang tinatawag na pyrosome at mapapabilib ka dahil ito ay isang hayop at meron ding buhay.
Kaya nitong humaba ng 10 metro dahil sa pinagsama-sama ng mga individual na tinatawag na tunicates. Isa sa pinaka-interesting na sea creature ay ang jellyfish, pero siguradong hindi mo inakala na may dikya pala na walang galamay. Ito ang mga Dipstaria enigmata at sila ang uri ng jellyfish na walang tentacles. Wala rin itong lason o kumandag kaya masasabing ligtas naman silang hawakan. Talaga namang hindi ka madidismaya sa deep sea para humanap ng mga astig at kakaibang hayop. Sa sahig ng karagatan, maraming nilalang na mukhang peke pero makakaasa ka na sila ay mga tunay na hayop. Isa na dyan ang mga sea pig. No, hindi yan ang mga sea pigs. Ito ang tunay na sea pigs. Medyo magkahawig ang katawan ng dalawa. Ang sipig kasi na to ay masarap adobohin, pero ang sipig na to, siguro, mas gusto ko pang kumain ng ampalaya kesa dyan. Espesyal ang mga sipigs dahil makikita lang ito sa malalim na bahagi ng dagat, kaya kakaunti lang ang taong nakakaalam na mayroon palang ganito. Sa lalim na 3,700 feet, may namataang UFO o Unidentified Floating Object ang mga scientist. Ang tanong nila, ano kaya ito na lumulutang na parang spaceship ng alien? Andito kaya nakasakay si Kokey? Pagkalipas lang ng ilang segundo, ang UFO ay nag-transform at naging dikya. Di wow, jellyfish lang pala yung lumulutang sa tubig. Akala mo rin alien no? Marami pa tayong hindi na didiskubre sa ating mundo, kaya mabuti kung magiging mapanuri tayo at bukas ang isipan sa bagong tuklas na mapapasabi ka na lang na totoo pala yun. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Ethan Daniel. Hello rin kay Lance Jeco Ladines. What's up kay Leonel Herani. Shoutout kay McKinley Kashmir P. Mationg, Charles Lemdrick, Justin Torres Du, at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Esparsha Dex F. Para sa next video, mapapanood niyo naman ang mga malahalimaw na nakunan sa video. Eto at kayo mismo ang humusga. Sa video na to, mapapanood mo ang mga kakaibang nilalang na nakunan sa kamera. Ikaw na bahala kung sa tingin mo ay legit o fake ang video. Una sa ating list ay ang Fresno Nightcrawlers. Noong 2007, nakunan sa video ang puting imahe na naglalakad sa Yosemite National Park, California. Kakaiba ang nilalang na to na hindi mo maihahambing sa anumang hayop na kilala ng mga biologist. Muling sumikat ang mga Nightcrawlers noong 2010 dahil sa CCTV na di umano ay muli silang namataan. Kinuna ng video na to sa bakuran sa Fresno, California, 30 metro lang ang layo sa unang sightings. Ayon sa mga lokal na residente, lumalabas lamang ang nilalang na ito tuwing gabi kung kailan wala ng mga tao sa kalsada. Maaaring silang namamasyal sa syudad tuwing gabi at madilim ang paligid. Kung sila man ay mga alien, ito na marahil ang pinaka-weird ang itsura. Para sa akin, sa tingin ko ito ang kalahating katawan ng manananggal sa Amerika. Mukha kasi itong putol na katawan. Oh no! Dito pa rin sa USA, nakunan sa video ang bangkay ng hayop na may kakaibang anyo. Sa umpisa ng video, masayang nagmamaneho ang magbarkada nang bigla na lang pumukaw sa kanilang pansin ang patay na hayop na nakahambalang sa kalsada. Paglapit nila sa hayop, mukha itong nilalang na nanggaling sa ibang planeta. May matalas itong ipin, mahaba na mataba ang buntot at may 6 na pares ng paa. What? May nakasulat pa nga sa balat ng hayop na inspected, approved, and category 3. Nakita ang hayop malapit lang sa pabrika ng nuclear kaya tumaas ang haka-haka na maaaring eksperimento ito ng mga scientists na nakatakas sa facility. Lumipat naman tayo sa bansang Thailand para saksihan ang halimaw na umaatake raw sa kailaliman ng gabi. Sa umpisa ng video, sumugod ang mga kalalakihan dahil sa kakaibang ingay ng alaga nilang hayop. Laking gulat nila nang may maitim na hindi tukoy na hayop ang nakitang nakakapit sa kambing.
Hindi nila matukoy ang nilalang na kanilang nakita at sinundot nila ito ng kahoy. Ayon sa ilang nakakita sa itim na hayop, iniinom daw nito ang dugo ng mga kambing at baka at nahahambing raw ito sa kinatatakutang nilalang gaya ng sigbin. Marami ding nakapansin na mukha itong paniki o di kaya ay isang ahas. Mas naging weird ang eksena nang makita kung paano ito tumakas. Mukha itong anino o di kaya ay gumagalaw na wig dahil para itong buhok ng babae. Kung ang kanina ay naglalakad na pantalon, ito naman ay gumagapang na wig. Magpasa hanggang ngayon, wala pa rin nakakapagtukoy kung anong hayop ang nakunan sa video. Comment down below kung naniniwala kang isa itong uri ng sigbin. Sa bansang Australia, ang mga tao rito ay sanay na makakita ng malalaking gagamba na pumapasok sa kanilang bahay. Pero, hindi inaasahan ng lalaki na kumuha ng video ang uri ng gagamba na bumisita sa kanyang bahay. Kulay itim ito at napakarami ng paa, kaya pinost niya agad sa social media ang gagamba para hingiin ang opinyon ng mga netizens. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy kung anong hayop ang nakunan sa video at nananatiling isang misteryo. Kung ano man ang hayop na to, mas maganda siguro kung umalis ka na lang sa bahay at lumipat na matitirahan. Dito pa rin sa Australia, may nakitang nilalang ang isang uploader na hindi rin matukoy ng mga biologist. Ayon sa kumuha ng video, tinangay daw ito ng baha mula sa gubat dala ng matinding bagyo. Pinost agad ng uploader ang video at umani ng iba't ibang komento kung ano ang nakunan sa video. Maaring isa raw itong pupa ng insekto o fetus ng hindi pa isinisilang na hayop. Kung ano man ang identity ng creature sa video, nananatili pa rin itong palaisipan sa mundo ng siyensya. Ang Russia ang isa sa pinakamasikretong bansa mula sa military exercise hanggang sa laboratory experiments. Kaya naman ang video na to na kinunan sa Russia ay napaka-misteryoso. Kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa nangyari. May kita ang lalaki na to na may kausap sa cellphone nang maya-maya lang may kung anong nilalang ang humila sa kanyang paa. To the rescue naman ang kanyang kasama. Sa takot ng rescuer, pumasok sa loob ang lalaki para humingi na sa kloro. Pagbalik ng rescuer, naglaho na ang biktima. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinato ng hindi makitang nilalang ang wala ng buhay ng lalaki papasok ng pinto. Maikli lang ang video at walang impormasyon sa kung sino ang nag-upload ng video. Ano sa tingin mo? Legit ba ang video o fake? Comment down below para malaman namin ang inyong opinyon. Noong May 1996, sumikat sa tabloid at local news ang pambihirang labi na sa unang tingin ay parang mummified na baby. Ayon kay Tamara Prosverina, nakita niya ang katawan na to habang siya ay naglalakad sa gubat. Laking gulat niya nang makita niya ang maliit na nilalang na kahit singlaki ng sanggol, mukhang hindi ito anak ng tao. Malaki ang ulo nito na parang nanggaling sa ibang planeta. Pinangalanan niya itong Alyoshenka. Nang sumikat sa balita ang baby alien na si Alyoshenka, pinutakte ng news reporter at investigator ang bahay kung saan makikita ang katawan ng baby alien. Marami ang kumbinsido na isa nga itong anak ng alien. Natapos ang mga kwento-kwento tungkol sa baby alien na maglaho ang katawan nito noong August 1996. Ayon sa nagmamay-ari sa baby alien, may bumisita raw ng mga alien sa kanilang bahay nung gabi ding yun at saka kinuha ang katawan ni Alyoshenka. Sayang lang dahil hindi na natuloy ang pinaplanong DNA testing para malaman kung isa nga ba itong tao na may deformities. Magpasa hanggang ngayon, ang kaso ni Alyoshenka ay nananatiling bukas na kaso at walang makakapagpatunay tungkol sa tunay na pinagmulan nito. Kung trip mong makakita ng iba't ibang creatures, dapat kang bumisita ng zoo.
Pero sa isang zoo sa Amarillo, Texas, may nakunan ang kanilang CCTV ng isang bisita na mukhang out of this world. Pinost ng Texas Zoo ang nakunang litrato at dito nanganak ng iba't ibang haka-haka na isa raw itong werewolf o taong lobo. Para sa akin, kamukha niya si Swiper sa Dora the Explorer. Sa tingin ko, isa lamang itong publicity stunt na binuo para mas lalong dumami ang bisita ng zoo. Sa panahon ngayon, marami ng bahay ang nagkakabit ng CCTV, kaya kung ano-ano rin ang nakukuha nila na nakakapanindig balahibo. Isa sa pinaka-weird na nakunan sa CCTV ay ang imahe ng kung anong nilalang ang naglalakad sa dilim at biglang naglaho. Ang may-ari ng bahay ay nagkabit ng CCTV dahil palaging kahol ng kahol ang kanyang aso tuwing gabi. Hindi niya inakala na ito pala ang makukunan sa video. Maski ang aso ay nakatingin sa nilalang na naglaho na parang bula. May kita sa gilid ng video ang flashlight ng security guard na nagpapatrol sa lugar, ngunit maski siya ay hindi na niya nakita ang misteryosong nilalang. Isa sa pinakamisteryosong lugar sa mundo ay ang disyerto, kaya maraming researcher ang pinipili ang lugar na to para humanap ng bagong discovery. Pero sa nahagip ng kamera, mukhang isa itong bagong nilalang na hindi pa kilala ng makabagong siyensya. Mahaba ang braso nito na aabot hanggang tuhod. Isa na naman kaya itong kaso ng alien caught on tape? Sa Canada, ang mga moose ang naghahari-harian rito dahil maski ang mga oso ay nahihirapan silang patumbahin. Pero sa video na to, may kita ang moose sa tabi ng kalsada habang may puting imahe na nag-aabang sa moose na bumalik sa loob ng madilim na gubat. Ayon sa mga eyewitness at ilang nakapanood ng video, ito marahil ang white demon na matagal nang pinaniniwalaang namumuhay sa gubat ng Canada. Ang ating mundo ay patuloy na nababalot ng misteryo at kababalaghan na kung mananatiling bukas ang ating imahinasyon, malaki rin ang tsansa na makatuklas tayo ng mga bagong kaalaman. Alin sa mga storya na akin na itampok ang pinaniniwalaan mong totoo o haka-haka lamang? Comment down below para mapag-usapan natin. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating mga kwentuhan? Kung nabitin ka sa mga halimaw na nakunan sa video, eto at meron pa tayong part 3 na siguradong magugustuhan ninyo. Ang video na ito ay una ko nang na-post noong August 2023. Eto at panuorin nyo. Halos lahat na ata ng hayop sa mundo ay napanood na natin sa internet. Mula sa pinakahiganting elepante hanggang sa isda sa kailaliman ng dagat. Gayunpaman, hindi maitatanggi na mayroong mga hayop na palaisipan sa ating lahat at para ba ngayon lang natin sila nakita. Ito yung mga hayop na hindi mo inakala na meron palang nabubuhay. Gaya na lang ng gagamba na mukhang dahon hanggang sa isda na mukhang halimaw. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang 9 na misteryosong hayop kung sila ba ay totoo o peke. Simulan natin ang kwentuhan sa gagamba na mukha raw dahon. Sa probinsya ng Mahayhay, Laguna, naispatan ang hindi pangkaraniwang gagamba. Sa unang tingin, aakalain mong natutuyong dahon na may mahabang tangkay. Maya-maya lang, magugulat ka dahil isa pala itong gagamba. Simula nang maipost ang video na to sa social media, umani ito ng samot-saring reaksyon. Marami nagsasabi na ito raw ay peke. Pero kung ang mga siyentipiko ang tatanungin, isa itong totoong hayop. Ito ay ang Poultice mohoti o mas kilala sa tawag na rolled up leaf spider. Makikita ang gagamba na ito sa mga bansa ng Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ginagaya ng gagamba na ito ang dahon upang makapag-camouflage sa halamanan. Sa ganitong paraan, hindi sila madaling makita ng hayop na gustong kumain sa kanila. Ang panggagaya sa dahon ay hindi na bago sa mga hayop. Merong gamo-gamo na mukhang dahon at meron pang palaka na mukha ring dahon. Maski na ang mga sundalo ay gumagaya ng ganitong estilo upang makapag-camouflage. Ang susunod na hayop ay isa na ata sa may pinaka nakakatakot na itsura. Mukha itong nanggaling sa ibang planeta.
Maraming nakapanood sa video ang nagtatanong kung tunay ba ito o isa lamang itong prop sa pelikula. Sa maniwala ka man o hindi, ito ay isang totoong buhay na isda. Sila ang mga eel goby at makikita ito sa Asia at Africa. Sa bansang China, binibenta ito sa mga restaurants habang buhay pa. Ikaw ba, kaya mo bang kumain ng ulam na marunong lumaban? Oh no! Hindi rin ito ang ulam na pwede mong kamayin. Sa rehiyon ng Visayas at Mindanao, sikat ang kwentuhang katatakutan, lalo na ang halimaw na sigbin. Ayon sa mga nakasaksi, ang sigbin ay mayroong nakakatakot na itsura at sumisipsip ng dugo na parang vampira. Paatras daw ito kung kumilos. Ngunit noong 2016, nagtrending sa internet ang di umano, isa raw sigbin. Ayon sa uploader ng video, nahuli raw ito ng mga residente sa probinsya ng Surigao. Simula nang maipost ang video na to, umani na ito ng 4.4 million views. Maraming netizens ang kumbinsido na ito raw ay ang kinatatakutang sigbin. Pero, may katotohanan nga ba sa lahat ng akusasyong ito? Ayon sa aking pagsasaliksik, nalaman ko ang katotohanan. Una ay nalaman ko na ang video na to ay kinunan sa Malaysia at hindi sa Pilipinas. Napag-alaman ko na ang hayop sa hawla ay isang batang sun bear at hindi ang halimaw na sigbin. O diba, malaki ang pagkakahawig ng sun bear sa pinaniniwalaang sigbin. Maaaring may sakit sa balat ng oso kaya hindi ito tinutubuan ng buhok. Dahil dyan, kumpirmado na isa itong peking sigbin ngunit isang tunay na oso. Dito naman sa Pennsylvania, USA, naging laman ng balita ang aso na hindi matukoy kung ano ang pagkakakilanlan. Ayon kay Christina 8, nakita raw niya ito sa ilalim ng kanyang basement. Pinapasok niya ito sa kanyang bahay sa pag-aakalang isa itong aso. Kinabukasan, dinala niya ito sa ospital upang ipagamot. Pero, laking gulat ng mga veterinaryo dahil hindi raw ito aso. Wala raw kasing breed ng aso ang may ganitong itsura. Agad na pinost sa social media ang picture ng aso at umani ito ng samot-saring reaksyon. Marami ang nagkomento na ito raw ay anak ng chupacabra. Sa mga hindi nakakaalam, ang chupacabra ay isang maalamat na nilalang na nahahawig sa aso. Meron itong matulis na ngipin na kayang pumatay sa alagang hayop ng mga farmer. Hanggang ngayon, hindi pa napapatunayan kung totoo ba ang alamat ng chupacabra. Pero, posible nga ba na ang asong nakuha ni Christina ay isang anak ng chupacabra? Para matapos ang mga agam-agam, sumailalim ito sa DNA testing upang malaman kung isa nga ba itong bagong species. Pagkalipas ng isang linggo, lumabas ang resulta at napag-alaman na hindi ito isang aso. Hindi rin ito ang notorious na chupacabra. Ayon sa DNA test, ang aso na kinupkup ni Christina ay isang batang coyote. Ang mga coyote ay isang wild dog na may kita sa North America. Yun naman pala eh. Hindi naman pala ito aso o halimaw, kundi isang uri ng coyote. Sa kasamaang palad, hindi na ito muling masisilayan dahil ayon kay Christina, nakatakas raw ito sa kanyang hawla. Of course, we were all devastated to find out that he had escaped, so we were all in a panic mode, trying to figure out how we can find him. So we were all devastated to find out that he had escaped. Dito naman sa Florida, USA, nakunan sa CCTV camera ang imahe ng hindi matukoy na hayop. Ayon sa mga nakapanood ng video, kumbinsido sila na ang nahagip sa video ay isang dinosaur na tumatakbo. Kamukha raw nito ang Velociraptor kagaya ng napanood nyo sa Jurassic Park. Ano kaya itong nakunan sa camera? Kung ako ang tatanungin, mukha lang itong aso na tumatakbo. O hindi kaya ay malaking ibon. Dahil hindi natin malalaman ang kasagutan, isa itong case unsolved. Sa maliit na syudad ng Coney Island, nahuli ng mangingisda ang isang hindi pangkaraniwang nilalang. Ayon sa kumuha ng video, namimingwit siya nang bigla na lang may kumagat sa kanyang pain.
Pag-angat niya ng lubid, ito ang tumambad sa kanya. Ano sa tingin mo? Ano kaya itong nahuli niya? Isa ba itong baby monster? O isa lamang itong isdang pagi? Ikaw na bahala ang humusga. Dahil sa nakakalasong kemikal na tinatapon natin sa dagat, hindi nakapagtataka kung may mga isdang nag-mutate dahil sa polusyon. Malay mo balang araw, may monster fish ang mag-evolve dahil sa mga radioactive chemicals na tinatapon natin sa dagat. Huwag naman sana. Tumungo naman tayo sa Australia para makilala ang susunod na misteryosong hayop. May ideya ka ba kung anong hayop itong gustong lumaban sa tao? Marami kasing nagkomento na isa lamang daw itong laruan. Sa aking pagsasaliksik, napag-alaman ko na isa pala itong stick insect. Ibig sabihin, isa itong totoong hayop. Maski ako, ngayon lang nakita ang stick insect na ganito kumilos. Ginagaya ng mga stick insect ang korte ng katawan ng scorpion upang matakot sa kanila ang mga kalaban. Huwag ka mag-alala dahil wala namang makamandag na panusok ang mga stick insect kaya ligtas silang hawakan. Gayunpaman, ayoko pa rin silang hawakan. Mukhang nakakatakot. Dito pa rin sa Australia, may kita ang gamo-gamo na may kakaibang talento. Kung ngayon ka lang nakakita nito, mapapaisip ka kung isa ba itong insekto o gagamba. Kung first time mo nga itong makita, ito ang metal mark moth at isa itong tunay na hayop. Ang gamo-gamo na to ay mahilig manggaya sa itsura at kilos ng gagambang talon. Kung pagtatabihin mo ang dalawang species, medyo malilito ka talaga kung sino ang peke sa tunay. Sa tingin ko, ginagaya nila ito dahil ang cute naman talaga ng mga jumping spider. Kung may gagayahin kang insekto, gayahin mo na yung pinaka-cute. Dito naman sa Oklahoma, USA, binulabog ng misteryosong nilalang ang tahimik na bahay ng 70-year-old na si Carol Dillon. I want to know what these things are that's hitting my house and I just don't know. Ayon kay Carol, gabi-gabi daw kung bumisita ang hindi matukoy na nilalang at palagi pa nga daw itong kumakatok sa kanyang pintuan. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano kaya itong creature na nakunan sa CCTV camera? Isa kaya itong paniki? Pero ang alam ko, ang mga paniki ay hindi nauuntog sa pintuan. O isa kaya itong fairy o diwata na gustong pumasok sa kanyang bahay? Kung ano man ang nilalang na nakunan sa video, ito ay mananatiling case unsolved. Para naman kay Carol, gusto lang niyang lumayas ito sa kanyang bahay. Go away. Nakakatawang isipin na kahit anong pag-aaral natin sa mundo, palagi pa rin tayong may natutuklasang bago. Naniniwala ako na sa ilang sulok ng mundo, may mga hayop na hindi pa nadidiskubre ng mga siyentipiko. Ikaw, naniniwala ka rin ba na marami pang nilalang ang hindi nadidiskubre ng mga tao? Comment down below kung meron pa nga bang undiscovered dinosaur sa ating mundo. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!